Hmm? Ito. Okay na. Hello. Yun. Isang magandang morning sa lahat po ng ating tagapakinig sa programang Mga Balita Aksyon. Parang na-echo. Hello. Sadya ko lang. Muli ito po ang inyong nakakasama, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado, ganap na ika-10 hanggang ika-11 ng umaga. Dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Hello. Naay ko yata, no? Ayun pala. Hello, yan. Katulad po ng ating nakagawian, mga ka-MIB4, tayo po ay mananalangin. Sabay niyo po ako. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Muli niyo po kaming binigyan ng kalakasan, maraming biyaya na ipagkakalob niyo po sa amin. Kami po ay inyong gabayan sa pang-araw-araw naming ginagawa, sa aming mga pinupuntahan. Kayo po ang manguna, Panginoon. Itago mo po ako sa likod ng iyong krus. Tanging kabutihan lamang po ang lumabas sa aking mga labi. Ito po ang aking sabot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kayo boy, sumabay sa ating panalangin, mga ka-MIB4. Kumusta na ba? Lungsod ng Calapan, lalawigan ng Oriental, Mindoro. Ano ba ang naging kaganapan natin nitong mga nagdaang weekend? Kasi tayo po ay nagprograma nitong September 2. Ikalawang araw sa buwan ng Setyembre. Unang araw ng Sabado po. Then ngayon po ay araw po ng Miyerkules, September 6. 2023. Kumusta na po, Kalapeño? At napaka makasaysayan po ngayon ang araw po ng Miyerkules para po sa lalawigan ng Oriental Mindoro kasi ngayon po ginaganap, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, September 6, 2023, nagaganap ang pagtatalaga sa bagong bishop ng Catholic ng Oriental Mindoro. Ito sa katawan ni Bishop Moises M. Cuevas. Siya magiging bishop ng Apostolic Vicariate of Calapan. Yun. At ito po ay pangungunahan ng ating na magtatalaga sa panguna po ni Archbishop Charles John Brown. Ayun. Kaya po ngayon sa ating Catholic Church, talaga pong napakarami nila ngayon. Halos lahat po ng mga Katoliko, and then isama natin ang mga politiko. Hindi naman sinasabing sila ay humingi ng anuman. Basta sila ay nandun para damhin ang pagpapala at presensya ng ating Panginoon. Yun po ang importante. Tayo po nakikisaya, sila nakikisaya sa pagtatalaga ng bagong bishop, si Bishop Moises M. Cuevas, para dito po sa lungsod ng Calapan. Alam niyo po, ilang araw ang preparasyon yan. Kahapon, yung isang araw. At kagabi nga po, nagdaw sila ng munting programa sa may balay. Yung dating Bilya Azul. Yun, tanda ko pa yun. Talagang nauna na tayo. Bilya Azul, ngayon po ay balay. Balay Mindoro.
So, kumusta na po lungsod ng Kalapan, ang ating pamilyang lungsod ng Kalapan? Kumusta na ba ang ating mga kumusta na ba kayo yung mga manininda natin diyan, oh? At yung ating mga ang ating mga presyo ng pangunahing bilihin, ano? Kumusta na? At ang ating gasoline, aba, simula po kahapon, September 5, araw ng Martes ay nagtumaas na naman. Oo, grabe. Tumaas na naman ang ating gasoline. Ikasyam na. Pag naikasampu yan siya, patay na ang bansang Pilipinas. Tuloy ang pagtaas. Nako, buti sana kung marami tayong kinikita, no? Marami sana tayong income, di nakakatuwa. Ay wala eh. Kulang pa rin, oh. Pero gayon pa man, dapat po tayo ay nagsusumikap. Hindi po pwedeng hindi tayo magtrabaho. Oh, yun, syempre, dapat magtrabaho tayo. Hindi pwedeng lang tayo, nakasahod ang kamay. Oh, di ba? Dapat ganon, oo. Kaya nga dito sa lungsod ng Kalapan, masipag ka lang. Kahit naman po saan lugar, masipag ka lang, edi mabubuhay ka. Kaya lang dapat po tayo ay maging sa legal na pamamaraan tayo maghanap buhay. Yung mga nangyayaring nakawan dito sa lungsod ng Kalapan, sus ko po, nakakatakot, oh. Pero sabi nga ng iba, manakawang ka na, wag lang masunugan. Pero parang kakaiba rin yun, no? Kakaiba. Katulad ng ating binabanggit kanina, welcome po sa bagong obispo. Oh. Ito po, meron po ditong balita ang Provincial Information Office ng Oriental Mindoro. Ang magandang umaga sa Madam Fe. Madam Fe Aclisan de Leon, na kami ay pinagpansit kahapon. Nagpatawag po kasi ng pagpupulong o kaunting pagpupulong ang ating Governor Bonsalor tungkol po sa mga ayudang ibinigay sa mga naapektuhan ng oil spill. Nagbigay po sa ilang piling barangay sa lungsod ng Kalapan. Hindi po natin alam kung magkano. Ang alam na, pero yung mga barangay po na naroon, ang narinig natin ay naroon ang barangay Lazareto, Silunay, Ibaba East, baka siyempre karating ng Ibaba West, parang meron pang Nabotas o ilang piling barangay ang nabigyan ng financial assistance kaugnay sa oil spill. At katulad ng binabagit natin kanina, ito pong ating bagong, balikan natin yung bagong talagang So ito po ang balita mula sa Provincial Information Office. Welcome to the province of Oriental Mindoro at sa ating lalawigan, ang simbahan at ang pamahalaan ay masayang na naglalakbay tungo sa kaligtasan ng sambayanang Mindoreño. Ito, magkalangkay. Ano ba yung sa Tagalog na yun? Sa kanyang mainit na pagsalubong sa pagdating ng bagong opispo ng Apostoliko Vicariato ng Kalapan, Most Reverend Moises M. Cuevas, DD, isiniguro ni Governor Bonsalor ang pagkakaisa ng pamahalaan at simbahan tungo sa ligtas at mas masaganang pamayanan noong araw po nung Lunes, ika-4 ng Setyembre. Yan, dumating po ang ating bagong obispo. Katuwang ni Governor Bon sa pagsalubong kay Bishop Cuevas, sina Kalapan City Mayor Malu Murillo, Apostolic Administrator Reverend Father Nestor Adalia, ABC Clergy and Religious, mga manggagawa ng Kurya, mga seminarista, mga kabataan at mag-aaral ng Catholic School, at mga miyembro ng lokal na simbahan ng Vicariato. Sa kanyang mensahe, binigyan din naman ni Reverend Father Nestor Adalia o Nes Adalia na si Bishop Moy, Moy pala ang pangalan dito, ang tugon sa panalangin ng mga mananampalataya, at siya rin ay bigay at biyaya ng may kapal para sa Vicariato ng Kalapan. Lubos naman ang pasalamat ni Bishop Cuevas sa mainit, malugod at masiklab pagtanggap ng bawat isang naroroon, at anya ang pagtanggap niyo sa akin ay pagtanggap niyo kay Jesus na nagsugo sa akin. Ito rin ay pagpapalaganap ng ating misyon sa lahat ng nangangailangan. Si Most Reverend Moises Moy Magpantay Cuevas, DD, ang ika-4 na Apostolic Vicar ng Apostolic Vicariate of Kalapan, kasunod ni na Bishop William Pinamen, SBD Bishop William Duskak, SBD Bishop Simeon Valerio,
SBD at Bishop Warlito Kahandig. Ang solemn canonical possession and installation mass ay ginaganap na po ngayon sa Santo Niño Cathedral, September 6, 2023, kanina pong alas 8 ng umaga. So yun. At sa balitang Kapitolyo pa rin, mula po sa Oriental Mindoro, mula sa Provincial Information Office, muli magandang umaga sa iyo, Madam Fe Aquilisan de Leon. Ito yung talagang masigasig na hepe ng PIO, PIO Oriental Mindoro. At pagpupunta ka doon sa kanilang tanggapan, talagang makakainom ka ng mainit na kape. Kape? Kahapon, pinagpansit nga kami, pinagpansit kami, parang pansit mabuhay yun. Mabuhay dito sa lungsod ng Calapan, mabuhay pansiteria. Ayun. Sige, ito po yung balita. Binigyan ng pagkilala ng pamahalaang panlalawigan sa pamuno ni Governor Yumerlito Bons Dolor ang mga student leader na kasapi ng Association of Student Council of Oriental Mindoro o ASCOM sa isinagawang awarding of recognition sa Kapitolyo kahapon, araw ng Martes, Setyembre 5. Sa mensahe ni Provincial Administrator MD Hubert Christopher A. Dolor, ipinabot niya ang kanyang pagbati sa mga kasapi ng ASCOM. Anya pa, huwag susuko sa pag-abot ng mga pangarap upang magkaroon ng magandang kinabukasan. No dreams will come to reality through magic. Yes, it needs sweet determination and hard work. Dagdag pa ni PAMD Dolor. Pinagkalooban ng sertipiko ng pagkilala at medalya ang may 26 na Student Council President mula sa iba't ibang mataas na paaralan sa lalawigan dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapatupad ng programang magsusulong sa kapakanan ng mga kabataan sa lalawigan. Ang ASCOM na unang tinawag na PESCOM o Federation of Student Council in Oriental Mindoro na itinatag noong Disyembre 2016 ay isa ng organisasyon na nakarehistro sa Department of Labor and Employment o DOLE. Naging kauna-una ang presidente ng samahan, si Assistant Youth Development Officer Allen Kraseller D. Balaibon, ng tumatayong advisor ng ASCOM. So yun, mabuhay po ang ating mga mag-aaral dito sa lungsod ng Calapan, maging sa iba't ibang panig ng paaralan. Mabuhay po kayo at kayo po ay gumaganap sa inyong tungkulin bilang mag-aaral, di pagpatuloy nyo ang inyong nasimulang pag-aaral hanggang sa makapagtapos. Kayo po, ito po ay kayo rin ang makikinabang dito. Hindi naman ang magulang. Ang magulang lang po ang tumutulong sa inyo para kayo ay maging kaagapay. Diba? Mas maganda yun. At syempre, kumusta na ang ating mga maglalaban, ating mga kandidato sa ating barangay sa nalalapit na SK and barangay election, di ba? Ayun, abalang-abala po ngayon ang mga para po sa kabatiran ng ating mga manonood, muli po nating i-announce ang nalalapit po na calendar of activities 2023 Barangay and SK election. Election period nagsimula na po noong August 28. Kasama na dito ang gun ban hanggang November 29. So tapos na po ang filing ng Certificate of Candidacy nitong nagdaang September 2, araw ng Sabado. So,
Ngayon, September 3 to October 18, magkakaroon na po ng pagbabawal na mangampanya. Bawal mo na mangampanya. Pwede siguro kayong bumulong-bulong. Eh di, bubulong kayo hanggat gusto nyo. Kaya lang ngayon, pag bubulong ka, kaya lang may paipit na yan, may kasamang pampalambing yan. Yan po ang Pinoy. Ang campaigning period po ay sa darating na October 19 to 28. October 19, araw po ng Huwebes. Magtatapos sa October 28, araw po ng Sabado. Then, October 29 and 30, ipagbabawal po ang pag-inom ng alak at pangangampanya o campaigning is prohibited and liquor ban. Election Day, October 30, o araw po ng Lunes, and November 29, last day of filing to file SOSI. Ito po yung gastos, gastos sa mga kandidato kung may panggastos. Ayun, meron na po tayong 20 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampu ng umaga. Yung mga kandidato natin niya sa pagka-kapitan ng barangay, sino-sino ba sila? Ang Kalapan po ay meron 62 barangay. Abay, marami yan. Ang Nauhan ang pinakamaraming barangay. 70 barangay ang bayan ng Nauhan. Ang barangay sa bayan ng Nauhan. Oo. Dito sa Kalapan, maraming nais maglingkod. Siyempre, yung iba ay dalawang termino pa lang na kapitan, gusto nang banggain. Meron pong kaupo lang, babanggain na. Meron naman pong natapos ang termino, edi kanya-kanya na silang paligsahan. Gusto paglingkuran ang lungsod ng Kalapan sa mga iba't ibang piling barangay, katulad ng sa Barangay Bulusan. Barangay Bulusan, gustong maglingkod ni kasamang Joey Panagsagan. Kasama Joey Panagsagan, magandang umaga sa iyo ng Barangay Bulusan. Oo, alam kong ito ay malaking hamon para sa iyo kasi meron pang incumbent dyan. Oo. Ang ating marami kasi gusto na maglingkod. Maging sa bayan ng Nauhan, itong Barangay Sampaguita, si Tita, naku, hindi ko nakuha ang pangalan ni Tita. Sa pong kasalukuyang konsehala doon, 3 termino na. Oo, 3 termino na. Pumunta kami sa kanya ng isang araw pero nakalimutan ko yung pangalan. Ano ba pangalan ng tita? Si Tita. Oo, lalaban siyang kapitan. Sasabalayan na niya ang kasalukuyang kapitan ng Barangay San Pagitat. Alam niyo ba, nanggaling kami sa barangay hall, napakalaking barangay compound, compound ng barangay, para sa barangay hall, may basketballan. Ang napansin ko lang, doon sa mga nakapangalan doon sa kanilang isang building doon, wala yung listahan ng mga ibang konsehala. Pero yung pangalan ni Kapitan naandun. Ano daw ang rason? Kalaban sa politika. Pero hindi dapat ganoon. Dapat po, Kapitan, inalalagay nyo ang buong hilera ng inyong sanggunian. Kalaban man yan o hindi. Eh, siyempre, naglilingkod sila sa barangay. Ito Barangay Sampaguita, Bayan ng Nauhan. Naglilingkod sa barangay. Tapos wala naman ang pangalan ng kagawa doon. Ibig sabihin, kailangan dyan, Superman? Sir, ganun ba? Nagtatanong lang po. Kasi pag kayo lang Superman dyan, hindi nyo kayang gumalaw kung kayo nag-iisa lang. Kailangan nyo rin kabalikat ang sangguniang barangay. Maging sa mga sangguniang kabataan. Siyempre, may mga kagawa din yung mga yan. Hindi pwedeng kayo lang mag-isa ang kumilos. Kailangan nyo ng kapartner. Sa isang hanap buhay, hindi pwedeng wala kang kapartner. Kundi mang kasosyo, meron kang taong pinagkakatiwalaan sa iyong negosyo. Hindi ka pwedeng kumilos sa mag-isa. Siyempre, dapat kang may assistant, meron kang katiwala, meron kang utusan, lahat. Na yun naman ay may kalakip na sweldo. Hindi pwedeng libre. Bawal na libre ngayon. Ay, binabati natin ng isang maligayang panonood si Congressman Arnan C. Panaligan. Nandyan yan kagabi sa balay sa pagsalubong kay Most Reverend Moises Cuevas. At ngayon, nandito siya ngayon sa Catholic Church. Si Congressman Arnan C. Panaligan, talagang tao ito napaka-religious.
Yun naman ang dapat, yung maglilingkod ka na may kasamang pananalig sa Diyos. May takot tayo sa Diyos. Oo. Siya po ang ating nagiging sandigan. Kaya si Kong Arnan C. Panaligan palagi pong dumadalo ng mga banal na misa. O biro niya, galing pa sa kongreso yung kahapon ha. Talagang hinabol niya lang mapuntahan o makita o masilayan. Although nagkita na sila kahapon, nung umaga sa kanyang Facebook account, nagkita na sila ni Bishop Moises Cuevas kasama si Reverend Father Nestor Adalia. Oo. Saka si Kong Arnan, yun. Nasa Facebook account yan ni Kong Arnan si Panaligan. At nakita rin natin kagabi sa Facebook, sa live Facebook, nandun din si Kong Alfonso P.A. Umali Jr. ang kabalikat ni Kong Arnan para sa mga proyekto ng una at ikalawang distrito. Yun ang kailangan talaga, yung marami kang proyektong naipatutupad ng una at ikalawang distrito. Mga tahida na, ika nga, tahida na sa larangan ng paglilingkod. Oh. Ayos yun. Oy, ulitin natin muli ang ikasyam na pagtaas ng gasolina. Ano ba yan? Baka ikasampu pa, wala na. Kaya po ang pamasahe ngayon, pamula Kalapan to Pinamalayan na dating 150, ngayon po ay 175 na. Ay paano natin makokontrol yan? Sabi, bit pa taas-taas kayo pamasahe. Paano po makokontrol ang pagtaas ng gasolina kung siyam na sunod na? Tumataas. Ang gasolina. Yung pamasahe, paano? Siyempre, magdadagdag yung mga yan. Dito sa lungsod ng Kalapan, ang ating mga magta-tricycle, di ba, wala pa naman taripang pinalalabas ang ating sangguniang panglunsod. Meron na ba? Wala pa eh. Ang sabi niyo 15. Baka hindi na masunod yan. Baka 20 na uli. Yung iba kasi, pag 20, hingi ng sukli sa mga driver, sasabi, wala pong barya. Siya, dyan na. So, yun ang mangyayari. Kaya dapat, magpalabas po ang sangguniang panglunsod sa panguna ni Vice Mayor Bim Ignacio. Sir, magandang umaga po. Magpalabas na kayo ng taripa. Para ang tao ay hindi nalilito. Lalo na po ang ating mga senior citizen, siyempre, kailangan ng mga ng discount. Ay automatic yun, may discount. Kaya naman, sila dapat, kayong mga senior citizen po, dapat, meron na kayong barya na ibibigay sa tricycle driver. Huwag naman 10. Huwag naman 10. Kahit mga 15, kung 20, di gawin yung 15. Ang 10 ay luging-lugi na ang mga driver. Sa mahal ng gasolina. Bago 10, halimbawa, sakay kayo ng mula Lazareto hanggang Palengke. 10 lang. Gawin nyo naman 15. Para naman fair. Isa pa, Balitang Kapitolyo. Mula sa Provincial Information Office ng Oriental Mindoro. Tingnan, kagapay ang iba't ibang konsernadong financial institutions ng pamahalaan at mga tanggapan matagumpay na naisagawa ng mga konsernadong opisyal ng attached agency ng Department of Agriculture ang groundbreaking ceremony ng Integrated Coconut Processing Center para sa Bungabong Coconut Multipurpose Cooperative Bocopamco sa Barangay Sagana, Bungabong kahapon, araw ng Martes, September 5. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutuwag ng mga programa ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, PhilMec, at Villar Foundation sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Shared Processing Facility. Matatanda namang si Governor Bon Salor at ang kabuuan ng pamahalang panlalawigan ay patuloy na sumusuporta at umaagapay sa mga katulad nitong samahan sa lalawigan, lalo pat batid niya ang malaking ambag nito sa patuloy na pag-aangat ng ekonomiya ng Oriental Mindoro. Samantala, kinatawan ni Provincial Agriculturist Christian Pine ang batang gobernador. Bata pa nga ba si Gob? Namumuti na ang buhok ni Gob, kaya hindi na yung bata. Gandang umaga sa iyo, Governor Bon Salor.
O kahapon, tuwan-tuwa talaga ang ano diyan, mga piling mamayan sa mga barangay ng Dalampasigan ng Calapan City. Kasi nga kahapon po ay nagbigay na po ng kaunting financial assistance. Hindi natin malaman kung magkano, kaya din sabihin natin kaunti. Yung ilang piling barangay, nabanggit natin kanina, barangay Iba East, West, si Lunay, Lazareto, siguro kasama dyan ng Maidlang. Karating ng si Lunay yun eh. So yun, kaya maraming natuwa kahapon sa naidinaw sa Kapitolyo, sa Bulwagang Panlalawigan. Bulwagang Panlalawigan na pinangunahan po ng yung mga na nagbigay doon, nandun doon ang PSWDO sa pamamagitan po ni Ma'am Sara Magbuo at siyempre ang Governor Bonsalor. Ito po ay ni-live coverage ng ilan natin mga kasamahan at siyempre nakakatuwa. Hindi lang po yun ang simula daw ng pamimigay na financial assistance sa mga naapektuhan ng oil spill. Aba, ilang days sa bakapon? Parang 145 days na yata kung di ako nagkakamali. Simula noon hanggang kahapon. Ano? Ito yung pinagmamalaki ni Governor Bons. Siya ay, ang sabi niya kahapon, nung siya ay makapanayam ng ilang grupo ng mamahayag, especially sa ABS-CBN ni Dennis Dato. Oo, nilive siya kahapon. Sabi nga ay yun pa lang po ang simula na makaka-claim ang mga apektado ng oil spill. At sa kabila niyan ay mananagot yung may sala. Ito po ay anong tawag? Ito po ay iahabla pa rin sa pamamagitan ng pamahalang palalawigan. Kung iahabla ito, nauna na dyan si Mayor Ina Alegre or Mayor Jennifer Mindanao Cruz ng Bayan ng Polo. Talagang inihabla niya itong may-ari ng lumubog na barko, kasi para managot sa mamayang Mindoreño na naapektuhan ng oil spill. Ayun, nakita na natin ang hinahanap natin. Ito po yung parang hindi first timer, si Tita Malu, Pet Malu. Ito po ay mula sa lungsod ng Calapan. Ipinagmamalaki, Ipinagmamalaki natin si Mayor Malu Murillo. Oo, ito. Mula po sa kanyang Facebook page. Sa pangalawang pagkakataon ay kinilalang muli ang husay at kasipagan ni Calapan City Mayor Marilu Malu Flores Murillo matapos itong mapabilang sa top performing city mayor sa buong rehiyon ng 4A at 4B sa isinagawang survey noong February hanggang March 2023. Sa pamamagitan ng komprehensibong statistikal ng pananaliksik ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD ay natukoy ang mga top performing officials. Nakatanggap ng 81.32% approval rating si Mayor Malu F. Murillo, kung kaya't nakamit nito ang ika-4 na pwesto. Mula po sa RPMD's Comprehensive Review, Region 4 City Mayor Performance Source, RP Mission Development Foundation Incorporated, mula po sa Calapan City or Information Office, #Serbisyong Tama, Taong Bayan ng Masusunod, Mayor Malu Flores Murillo, Pet Malu 2023, #Calapan City. Aba, kalaan nyo nga naman, naging top 4. Para nga naman hindi first termer, Parang nakakadalawang term na ito, Abay, maganda po yan. Yan po ay malaking kaluguran sa ating sa ating lungsod at maging sa ating lalawigan. Ang tanong,
Ang tanong sa City Government of Calapan, ang ating bang mga contractual employee ay nakasweldo na ng kanilang 2 buwan, August and September? Aba, meron po tayo nakakausap nung August and September. July and August pala, sorry. July and August kasi may nakausap tayo mga last week ng August ay talagang ayun, puro utang na sila. Ay baka naman ngayong September ay makakasweldo na kayo, no? In July, August, 2 buwan ng mga contractual. Sa laki ng pondo ng city government, kayo pang mawalan. Ay sus, pag kayo nawala, di sorry. Ang laki ng pondo ng city government of Calapan. Yung mga pasweldo-sweldo dyan ay baka siguradong maibibigay na yan. Nagbawas nga sila ng ng empleyado ng 60 years old pataas. Yung mga senior citizen nung pumasok ang July, nawala na. Ay di, wow. Hindi natin alam kung makakatanggap pa kayo ng ayuda sa o bonus sa darating na Disyembre 2023. Baka naman ang inyong punong lungsod ay may pusong dalisay. Aba. Ang oras na po natin, meron na pong 35 minuto makalipas ang nagmamadaling ika-10 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon. Dito lang po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Ito po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. Yun. Magandang umaga po sa ating makisig at masipag na District Engineer Salvador E. Abad, Sir, ng DPWH 1st District, at kay Tita Elma Chocson, ang itinalagang Information Officer ng DPWH. Aba, talaga naman, lagi nating sinasambit sa ating programa na talagang ngayon lang nagkaroon ng Information Officer. Meron na daw pala, ngayon lang naging aktibo. Oo, aktibo talaga namang. Pag tinext mo si Tita El, may agad siyang tutugon. Oo, may reply agad kung ano ang mga hinihingi nating project. Ano ang mga hinihingi nating natapos na ng DPWH para sa First District. Sasagot agad. Kaya nga inaabangan natin pagbubukas ng Calapan, yung sa may iba ba, yung Calapan Bay ba doon, yung parang pasyalan, Lagi nating ina-announce yun. Kailan kaya magbubukas? Ang pasyalan parang Calapan Boulevard mula sa may barangay Ibaba East hanggang West. Pwede na itong pasyalan siguro, Pasyalan ng mga magsing-irog, mga nagmamasuboy, at syempre, ganun din ang pamilya. Pwede yung pasyalan. Meron na kaya itong ilaw? Hindi pa kasi tayo naabisan kung kailan ito pwedeng i-blessing. Oo. Ayan, tayo po yung nagkukuting-ting. Nagbubuting-ting sa ating technical, Bahagi ng technical, baka tayo mawala naman sa ere. At least nasa ere pa rin tayo. Oy, kumusta ng ating mga mayor ng 14 na bayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro? Kumusta na po kayo dyan? Ang mayor ng Baco, Mayor A.R. Alan Roldan, ang mayor ng San Isidoro, Mayor P. Salvador P. Ang mayor ng Puerto Galera, Mayor Rocky Ilaga, lang matatapos sa palitan ng terminal, saka si Mayor P. ng San Isidoro, mga matatapos na termino, ano bang mga plano niyo sa buhay? Mayor P. and Mayor Ilagan. Oo. Sa bahagi naman ng lungsod ng Calapan, unang termino, si Tita Malu Murillo, nakikita na rin tayo kasi yun ang kanya nasa Facebook. Tita Malu Murillo na naglilingkod sa kanyang unang termino. Ang ating mayor ng Nauhan, Mayor Joel Henry Teves, sa unang termino at mukhang babanggain na siya ng dating mayor doon. Dating Mayor Mark Marcos, attorney si Judge Mark Marcos. So,
Ang bayan naman ng Victoria, Mayor Lito Malabanan, sir, matatapos ang inyong paglilingkod. Ano ba ang plano niyo sa buhay? Pwede kayong tumakbong congressman kung gusto nyo. Pwede kayong board member. O pwede naman kayong vice mayor. Vice mayor ng Victoria. Kasi nadyan na rin lang kayo sa Victoria. Edi paglingkuran nyo na ng buong puso ang bayan ng Victoria bilang vice mayor kung gusto nyo lang naman. Hindi natin pinangungunahan. Si Mayor Lito Malabanan, marami kasing posisyon na pwede niyang takbuhan, ano? Yung sabi natin, board member, congressman, vice governor, hindi natin alam. Lalong governor, hindi natin alam. So, nasa kanya po ang pagpapasya. Magandang umaga sa iyo, Mayor Lito Malabanan. Mayor ng Socorro, Mayor Neven Perez. Mayor Neven Perez. Unang termino ng kanyang paglilingkod. Talagang matibay itong mayor ng Socorro, no? Yung dating dalawang incumbent, ay sinagasay. Anong galing din ni Mayor Neven Perez, ano? Ang pinakamagandang mayor sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Mindanao Cruz or Mayor Ina Alegre. Yun ang kanyang napakagandang pangalan sa artista, Ina Alegre. Magandang umaga sa iyo, madam. May isang term ka pa. Kayang-kaya mo na ituloy yan. At ikaw naman maraming nagmamahal sa iyong mga taga-Pola. Binabati natin ng isang balagay panonood, si Maring Annalyn Herner. Ang kanyang ang Social Welfare Development Officer, Municipal Social Welfare Development Officer ng Bayan ng Pola. Magandang umaga sa iyo, Maring Ana. Pag gusto niyo pong kumain sa kanyang restaurant, bago po umakyat ng munisipyo, ay meron po siya yung isang simpleng restaurant pero masarap po. Masarap po ang pagkain, ang mga pagkain, talagang dekalidad. Dekalidad yung kanyang restaurant doon. Ano ang pangalan ng restaurant mo, Mari? Gem, parang gem, yun. Yun po, sa bayan ng Pola. Ang bayan naman ng Pinamalayan, ang walang kupas. At magtatapos ang kanyang termino bilang Mayor Aris Baldos ng bayan ng Pinamalayan. Ganon din ang kanyang Vice Mayor. Si Vice Mayor Rodolfo Magsino. Anong pangalan palayo na rin? Si Magsino, magme-mayor yan ng bayan ng Pinamalayan. Parang magpapalit sila ng kanilang pwesto. Parang walang makakasagasa naman dyan sa dalawang yan. Magaling. Ang mayor ang mayor ng Gloria. Nakaupo na ba si Mayor Toy Bits? Rodeherio? Mayor Bitoy? Herman Rodeherio? Kung nakaupo na siya, di dapat nakakapanayam natin si Mayor Toy Bits. Kasi yung kanyang suspension na 6 months ay baka yun ay yung kanyang termino hindi counted kasi kulang ng 6 months ang kanyang paglilingkod sa ikatlo tuling termino bilang mayor. Kung hindi pa yun bilang, ay pwede pa siyang lumaban ng isa pang term. Para kang nanalo sa jackpot. Panalo ka na uli, Mayor Toy Bits. Nasaan na ba tayo? Mayor Morata ng Bansud. Tuloy-tuloy pa ang paglilingkod nito bilang mayor. Magaling na mayor ito. Sa Bungabong, Mayor Elgin Malaluan. Tapos na ang term nito. Ano kayang balak nito? Balak kaya nitong mag-congressman? Parang natutunugan. Magko-congressman ng ikalawang distrito, Mayor Elgin Malaluan. Ang ROA, si Mayor Cusi, dalawang termino nito, may isa pa. So magtutuloy-tuloy pa ito. Ang Mansalay, Ferdinand Maliwanag, Mayor Totoy Ferdinand Maliwanag, may isang term pa ito. Kung hindi po, Mayor ng Bulalacan, Mayor Ernilo Villas, may isang term pa ito, si Mayor Villas. So yun, nabati na natin ang lahat ng mga mayor ng Oriental Mindoro. So yun, sa ating mga nanonood, pakishare-share naman po ng ating program. At para naman po tayo ay dumami ang views.
Saglit lang, buhat tayo muna dumako sa balitang nasyonal. Ito po yung mga plaka. Plaka ng LTO. LTO bumili ng 15 milyong metal plates para tugunan ang backlog sa plaka. Nako, pati yata lisensya, wala pa. Parang nakapapil pa, no? O basahin natin. Mula po sa balitang nasyonal, bumili ang Land Transportation Office o LTO ng nasa 15 milyong piraso ng metal plates na gagamitin ng ahensya sa paggawa ng plaka ng mga sasakyan upang solusyonan ang backlog sa car plates sa lalong madaling panahon. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, sa kasalukuyan ay nasa 13.2 milyong backlog sa plaka ng mga motorcycles, wala pa ngayong iba, habang may 179,000 ang backlog sa motor vehicle. Humingi na rin ng pangunawa si Mendoza sa publiko at sinabing mangangailangan ng sapat na panahon upang tugunan ang problema sa backlog, partikular na sa mga motorsiklo. So yun po, dito sa lungsod ng Calapan, sa LTO, wala pong inilalabas pang lisensya na nasa plastic. Yun ang huli nating nung tayo nag-renew ng ating racer ng motor. Ewan ngayon, malaman natin this week kung meron na, kasi magre-renew din po tayo ng lisensya this week at matatapos na. Mag-expire na po yun sa araw ng linggo. September 10, mag-expire na po ang ating lisensya sa araw ng linggo, September 10. Kaya po sa Friday o bukas, September 7 or 8, magre-renew na po tayo ng ating lisensya. Oo. Siguro mas maganda lang yung 5 years, Kasi pag 10 years, mukhang nagre-report din naman sa nagre-report din sa LTO after 5 years, O, di malaman natin. Malaman natin bukas o sa isang araw. O, ito pa, balitang national pa rin po. 15K pesos o 15,000 pesos ayuda sa rice retailers ayon sa DSWD. Dito po ang detalye. Ito po yung naapektuhan ng price cap. O, para po sa detalye ng ating balita, pagkakalooban ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng maximum na 15,000 pesos cash aid na one-time ibibigay ang small rice retailers na maapektuhan ng price cap na itinakda ng Malacanang. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito'y bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang Sustainable Livelihood Program o SLP ng ehensya upang matulungan ang mga small rice retailers na makabangon mula sa inaasahang pagkalugi dahil sa temporary price cap sa bigas. Ang mandated price ceiling sa regular milled rice ay 41 pesos per kilo habang 45 pesos per kilo sa well-milled rice. Sinabi ni Gatchalian na ang SLP ay kasalukuyang may 5.5 billion pesos budget na maaaring maitulong sa mga maepektuhan ng price cap sa bigas. Hinintay na lamang ng DSWD ang listahan ng mga qualified small rice retailers mula sa Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA para sa pagkakalooban ng ayuda. Hopefully by next week ay makapagbigay na tayo ng payout under the Sustainable Livelihood Grant para sa ating mga apektadong rice retailers, dagdag ni Gatchalian. So yun po ang pwedeng asahan ng ating mga rice, yung mga magtitinda ng bigas, Talaga naman po dito sa lungsod ng Calapan ay napakamahal na ng bigas. Sabi ng kasalukuyang administrasyon gagawing 20 per kilo. Nako, 20 per kilo, ang taas nga bago nagtatag pa kayo ng presyo, yung 41, yung sa regular, at dun sa well-milled rice ay 45. 41 sa regular at sa well-milled rice naman ay 45 yun. Paano magiging 20? Kung dyan nga ay 41 and 45. Nakaw. Kawawa ang taong bayan, lalo tigit yung mahina ang income. Meron naman tayong kinikita. Di kailangan lang natin ng
dagdag sipag at tiyaga. Ay, binabati natin ng isang maligayang panonood ang ating mother-in-law, Nanay Pasing Ricardo mula sa Barangay Pili, Bayan ng Pinamalayan. Nay, magpagaling ka na para ikay makasabay na ng maraming kain 3 times a day, may kasama pang merienda. O, kumain ka na para humaba pa ang ating pagsasamahan. Oo. Siyempre, hahaba pa ang buhay mo pag kumakain ka. O, kain-kain lang pag may time. Tapos sasamahan natin ang panalangin sa ating Panginoon na tayo humingi ng kanyang gabay at lakas. Ay di siguradong tayo kanyang kakatigan. O, bibigyan niya tayo ng lakas. Oo. Ilalayo niya tayo sa anumang uri ng sakit karamdaman. Muli po isang magandang umaga sa lahat ng ating sumusubaybay ng programa Mga Balita at Impormasyon. Ito po ang nakasama Lino Amarillas Jr. para po sa araw ng Miyerkules. May Sabado pa tayo. 10 to 11 in the morning. Yung di po nakapanood, meron naman po itong replay. Mapapanood nyo sa Facebook page MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. At pakishare naman po ng ating programa. Para naman po kahit paano naiibsan po ang ating nakakagalak pala. Pag maraming viewers, nakakagalak po at nakakataba ng ating puso. Doon lang kami humuhugot sa mga viewers. Ay di masaya kami pagka ganun. Tayo po ay maghahanap muna ng Bible verse para sa araw na ito. Oo. Mag-scan muna tayo. Mag-roll. Ayan. Siyempre po araw-araw, everyday, araw-araw, kahit po tayo hindi nagpo-programa, wala pa tayong programa, tayo po ay nagbubukas ng ating Bible kahit po sa cellphone. Yung mga cellphone nyo, palagay nyo po ng Bible. Nasa ganun, kahit wala kayo sa bahay, wala kayong dalang Biblia na makakapal o manipis o katamtama lang, kahit sa cellphone nabubuklat nyo. At ito po ay napakahalaga sa ating buhay, ang magbasa ng salita ng Diyos. Oo, yung mga hinihiling natin ay pwede naman niyang ibigay, matutugunan, basta po tayo ay manalig sa Kanya. Oy, may bago na pala kami, may bago ng MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Mapapanood nyo na kami sa YouTube channel. Oo. At yung aking programa, pwede nyong masubaybayan doon at iba pang mga programa ng MIB4. Oo. Totoo yun. Ito, may nabuklat na tayo mula sa Bible verse, Araw-araw na Biblia versikulo mula sa Taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 33. Ito po ang nilalaman. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip ng kanyang mga daan, masyadong malalim. Ulitin natin. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. So yun, malalim nga. Importante po tayo po ay nananalig sa ating Panginoon. Lahat po ng karunungan at kaalaman na ating inilalabas
o nagbubuhat sa atin ay galing sa Panginoon. Yun lang po yun. Lahat po ng buhay ay galing sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Lahat po ay sa Kanya nagmula. So yun po ang verse mula sa araw-araw na Biblia, versikulo mula po sa aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 33. So ngayon po, September 6, baka tuloy-tuloy pa rin po na ginaganap ang pagtatalaga sa ating kay Most Reverend Moises M. Cuevas, DD, bilang bagong apostolic vicar ng Calapan, bagong obispo ng Calapan. Ano? So kahapon nga po, kagabi nga po nung binabagit natin, nagkaroon po ng isang testimonial dinner sa may balay. Napanood natin yan sa live ng Kapitolyo, live sa Facebook page. Oo. So naroon nga, nababanggit natin ng ilang politiko. Naroon si Kong Anan C. Panaligan, si Kong Boy Umali, ng una at ikalawang distrito ayon sa pagkakasunod-sunod. Abaw, ang bilis ng ating oras, It's 10:56 in the morning. Salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Paki-share naman po ng ating program. At tulad ng binabagit ko kanina, kami po ay nakakawala ng pagod pag kami ay pinapanood ng marami. Yun lang. Yun po ang aming nagiging ganansya. Saka yung mga bati-bati, chat nyo lang po ko at kayo babatiin ko sa aking programa. Basta po may programa. Pag wala na programa, hindi ko na kayo mababati. Abangan nyo lang po ang programa ko every Wednesday and Saturday, 10 to 11 in the morning. Shout out. Pwede naman. Basta wag lang shoot out. Talaga nakakalungkot yun. Nakakalungkot sa isa naming kasamahan sa buhay. Ay nako, sana'y wala nang maulit pa. Ito, may mga balitang national pa tayo dito pero wala na po tayong oras. Ito naman po ay napapanood. Napapanood nyo na ito sa mga national... napapanood nyo na ito sa national TV. Nababasa sa national newspaper. Merong mga police utol. Ito, napanood ko na ito. Yung police utol, huli sa kidnap at extortion. Yung isa police, yung isa hindi. Gumagamit ng peking ID. Nako. Huwag naman mangyari yan sa ating lalawigan, maging sa lungsod ng Calapan. Mababait pa naman ang tao sa lungsod ng Calapan, kaya lang hindi maiwasan ang magnakaw. Sa hirap daw ng buhay. Talagang hihirap ang buhay kung di tayo magtatrabaho. Magtrabaho kayo. Hindi pwedeng ang pera ay darating na lang sa inyong mga palad. Ay siguro pag merong may nagbibigay ng biyaya, edi excuse me po, di tanggapin. Ganun talaga. So, 10:59 in the morning, 1 minuto na lang po ang ating pagsasaere ng ating programa. Malapit na tayong matapos. Salamat po sa mga sumubaybay at sa araw po ng Sabado tayo po ay inyong makakasama muli.
Oy, naalala ko ngayon nga palang September 6 sa ating mga sa tanggapan ng Calapan Police, PNP, nagkakaroon po sila ng bloodletting ngayon. Naalala ko, isang minuto na. Yung mga magbibigay po ng dugo, magbigay na po kayo. Alam niyo, maganda po yung bloodletting na yan na si-circulate yung ating katawan, yung ating internal part ng ating body. Ako gusto ko mag-donate. Nakakailan donate ba ako? Para po nalilinis ang ating panloob, ano? Hindi lang ating panloob na ugali, yung ating internal parts of the body. So maganda po yun. So muli, ito po yung nakasama, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magandang umaga, bayan.